electric kettle na walang power, hindi umiinit. Paano gawin na kahit walang tester, mga repairman? So bali, unang step, talasan natin dito. Ito yung madalas na problema sa ilalim, ang kanyang contact switch. Yan lang po yung madalas na problema, contact switch sa ilalim. Ito, mga repairman. Yan ang madalas na problema. Ngayon, ang gagawin natin, i-try natin i-bypass. Okay, sa pag-bypass, mga repairman, so kailangan mo lang hugutin yung dalawang wire. Ito, yung clip, 1, 2. Parang ganito, mga repairman. Ito yung clip, 1, 2. Kailangan mo lang hugutin yan. 1, 2. Ay, hirap. 2, yun. Ito lang dalawa ang lalagyan natin ng cord. Okay? Yan, mga repairman. So 1, 2. Yan lang yung lalagyan natin ng cord. Tanggal na, mga repairman, no? Ito, 1, 2. Yung dalawang socket niya. Wala nang iba. Okay, so bali gagawin natin, lagyan natin ng wire. So isang wire dito. Kumbaga, mga repairman, gagawin natin bypass na, no? Pero tignan natin kung mag-automatic pa siya kahit na naka-bypass na. Pero kapag ginawa mo to, ay hindi na ulit masisira ang inyong electric kettle. Pero kapag hindi siya nag-automatic, mga repairman, ay delikado po. Alam niyo kung bakit. Kasi kapag hindi po nag-automatic ito, ay umalis kayo habang nagpapakulo ng tubig, ay may possible na masunog po ang inyong electric kettle. Siyempre, matuyuan po siya. Kapag natuyuan, malulusaw po yung electric kettle. So, delikado po, no? So, ulitin ko, kapag ito hindi nag-automatic, ay hindi po advisable na gawin. Kasi ang ginawa natin ay bypass. Pero meron na akong ginawa nito nung nakaraan, ay nag-automatic po siya. So ngayon, pinapaliwanag ko lang ulit kung paano ko siya ginawa, step by step. Ayan, nakadugtong na po yung dalawang wire. Ngayon, sarado na natin, mga repairman. Ang pagsara, so kailangan natin, ito, mga repairman, yung dalawang wire, labas natin. Ayan, labas yung dalawang wire para kapag uminit, ano, okay? Para hindi uminit ay hindi siya maapektuhan yung wire. Dahil nga po yung white na yan ay insulated. Pang heating elements po yan. Yun. Subukan natin. Lalagay ko muna yung kanyang ilaw na indicator. Yun, pasok na. Tapos, ito, yung may guhit, yung may hukay na yan. Yan ang ilalagay natin dito. Para hindi maipit yung wire. Yun, mga repairman. Tapos, ibabalik natin yung tatlong tornilyo at para masubukan po natin. Okay? Yan po yung madalas na problema kapag ayaw o walang power ang isang electric kettle. Iyon, mga repairman, subukan na natin kung may power na. Okay, plug ko siya. Iyon, mga repairman, on natin. So gumagana pa rin yung kanyang switch. On natin. Iyon, may power po siya. May power indicator. Off ko. Iyon, namatay. On natin. Iyon, may power ulit. Ngayon, lagyan natin ng tubig. Tignan natin kung mag-automatic po ito. Yan, mga repairman. Tapos, on natin. Maganda, i-off ko yung ilaw. Para nakikita nyo na nag-automatic po siya, yung ilaw nyo dito sa ilalim. Okay, on natin. Yan, may ilaw na, mga repairman. So, tignan natin, no? Kapag kumulo siya, kailangan mag-off po yan. Pwedeng gamitin, no? Pero, kapag hindi po siya nag-off, tuloy-tuloy sa paggulo, hindi siya pwedeng gamitin. Okay, kailangan nakasara po yung kanyang pinto. O yung cover niya. Yan, dinig nyo, mga repairman, kumukulo na. Ayan, gumagana na po yung electric kettle. So, hintayin po natin. Hintayin natin na mag-automatic. Kailangan mag-off po yan kapag kumulo.
Ayan, mas lumalakas yung kanyang kulo. Ayan mga ka-repairman, so hindi pa siya kumukulo, no? Ayan, dinig mo yung pag-init niya. Ayan, medyo may konting usok na. Usok ng init po, no? Hindi usok na nasusunog. Ayan, umiinit na. Ayan. Check nyo po ito kung mag-automatic, kung mag-off. Ayan, kumukulo na. Dinig nyo mga ka-repairman, kumukulo na. O, so, yun mga ka-repairman, nag-off siya. So yun, nung pagkakulo, nag-off. Ayan po. Okay, ibig sabihin mga ka-repairman, gumagana pa yung kanyang contact switch, ay yung kanyang automatic switch, no? Kapag kumulo, ay mag-off siya. Okay, isa pa, on natin. Ayan, ayaw na mag-on. Kahit na anong gawin natin. Ayan po. Ayan, nag-on ulit. Kasi hindi na siya kumukulo, no? Ayun. Nag-off ulit. Ang galing mga ka-repairman, no? Ngayon, kahit na ito po'y nag-automatic na, okay, mas maganda para safe, huwag mong iwanan. Okay, kahit na nag-automatic pa rin. Isa pa, okay, ayaw na talaga mag-on dahil nga nag-automatic na. Ngayon mga ka-repairman, buksan natin kung ano yung nasa switch. Kung bakit nag-automatic pa rin siya, kahit wala na siyang contact switch, no? So, bali dalawa yung automatic niya. Isa po dito, yung contact switch, at isa po dito sa taas. Yun po yung tinatawag na heating plates. Heating plates, kapag po uminit yun, dahil sa moist, papasok po yung init at mag-automatic po siya. Okay, isa pa. Naka-on, may ilaw. Tapos, buksan po natin kung ano yung meron sa kanyang heating switch. Yun. Talagang nag-off, no? So, safe naman siyang gamitin. So, ngayon mga ka-repairman, unplug natin. Yun, tapos, buhos ko yung tubig at kalasin natin yung kanyang heating plates. O anong meron? Yan, buksan natin mga ka-repairman. So, ganyan lang po kayusin, no? Yung electric kettle na walang power. Ayan, buksan natin, ang init. Yun mga ka-repairman, no? Tanggal na. So bali, ito po yung nag-automatic kanina. Okay, buksan natin. Yun. Okay. Yun mga ka-repairman, no? So nakita ko na. Kaya po siya nag-automatic. Okay, buksan ko to, alisin ko. Yun. So yun mga ka-repairman, no? So safe po itong gamitin kahit na bypass na. Kaya po siya nag-automatic kanina dahil ito po, no? Tama yung hinala natin. Ayan, yung kanin kumukulo. Ay, yung kanin. Yun mga ka-repairman, no? So ito po. Ito, no? Hindi, Joy. Yan, oh. Ina mo. Oo. Yan. Tawag doon. Yan mga ka-repairman, no? Nag-sign yung anak natin, yung bunso, si Joy Joy. Ayan, ang problema, nasobra naman sa tubig. Yung panganay, nag-sign naman ng tubig. Ito po, nasobrahan. Yan. Yan, kaya po siya nag-automatic dahil ito po, sa kanyang heating plates. Meron pong heating plates dito. Kapag po ito, pinasukan ng moisture pala. Yon, nag-o-off po siyang kusa. Okay, kahit anong mangyari, kapag pinasukan ng moisture, nung init, ay mag-automatic po siya, mag-off siya. So, yun po, safe na safe mga ka-repairman.